Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Update muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod na oras. May kalayuan na si Bagyong Krising pero hindi pa rin tapos ang mga malawakang pag-ulan mga kabayan, no? Dahil patuloy pa rin tayo naapektuhan ng mas pinalakas na hangin habagat o southwest monsoon na hinatak nito nga po ni Krising. At meron na naman tayong isang panibagong sama ng panahon na kasalukuyang minomonitor at base sa mga initial na datos, may tsansa ito maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. So titignan natin ang posibleng galaw at direksyon nito kung saan ito pupunta at kung ano ang posibleng maging epekto nito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, base sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang malakas na habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa. Bagamat nakalayo na ng Philippine Area of Responsibility ang dating Bagyong Krising na ngayon ay isa ng severe tropical storm at may international name na WIPA, ay patuloy pa rin itong nakakaapekto sa ating nararanasang panahon. So ngayon, base sa track at intensity, ito nga pong si sentro ng Bagyong WIPA ay mayroong layo na ngayon na 875 kilometers ng west extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum wind na may bilis na umaabot sa 120 km per hour, malapit sa sentro at bugso ng hangin na pumapalo sa 150 km per hour. Patuloy itong kumikilos pa westward sa bilis na 30 km per hour. At dahil dito kabayan, no, patuloy na hinahatak at pinapalakas pa ng bagyong ito ang epekto ng habagat na siyang nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at bugso ng hangin lalo na sa malaking bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya ngayong araw inaasahan ng mga pag-ulan na may mga thunderstorm sa mga lugar sa Ilocos Region, Benguet, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, sa May Antique, Rizal, maging ang Iloilo, Oriental, Mindoro at sa buong Metro Manila. Mag-ingat dahil ang mga pag-ulang ito ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung magiging malalakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sa mga lalawigan naman ng Occidental Mindoro, Bataan at sa may Zambales, makakaranas ng monsoon rains na posibleng magtagal sa hapon o gabi, dulot pa rin ng habagat. Maging alerto dahil may banta rin ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may heavy to intense na mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula, nalalabing bahagi ng Northern Mindanao, at sa may Caraga, inaasahan din na maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan na magiging maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pagkidlat na maaaring magdala ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung may mabibigat na buhos ng ulan. Ngayon mga kabayan, tignan na muna natin yung ating tinatawag na forecast weather condition na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Para yung mga kababayan natin makapaganda din dulot nga nitong habagat. Inaasahan ang pag-ulan na hanggang 50 to 100 mm sa mga lugar ng Zambales, Pangasinan, Bataan, maging sa Occidental Mindoro, Antique at sa may Iloilo. Bukas araw ng Martes, July 22, inaasahan ng 100 to 200 mm na ulan sa mga lugar sa Occidental Mindoro, mga lalawigan ng Zambales at sa may Bataan. Habang 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan sa La Union, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Antique, Negros Occidental at sa buong Metro Manila. Pagsapit ng Miyerkules, July 23 mga kabayan, maulang panahon pa rin ang inaasahan na may 100 hanggang 200 mm na ulan sa mga lugar sa Pangasinan, Bataan, Zambales, Occidental Mindoro at sa may Antique. Habang 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan ang posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at sa Metro Manila. Pinag-iingat natin ang mga lugar na ito dahil maaaring mas lumakas pa ang mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at yung mga nasa mountainous area. Ngayon alamin na natin mga kabayan yung sinasabi natin na banta ng panibagong sama ng panahon o yung panibagong bagyo na naman. Tignan natin ang pinakahuling update mula sa European model na may high accuracy pagdating sa forecast track ng mga bagyo. Makikita na may nabuo po dito sa may silangan ng ating bansa at mataas po ang posibilidad na ito'y maging ganap na bagyo sa susunod na linggo
dahil nasa high chance category na ito na maging isang ganap nga po na bagyo. So ang magiging track nito mga kabayan o direksyon ay posibleng kapareho ng dinaanan ni Bagyong Krising. Pero hindi lang yan ang tinitingnan nating senaryo. Dalawang posibilidad ang kinukonsider natin. Una ang landfall scenario kung saan posibleng tumama ito sa mismong kalupaan ng ating bansa. At yung pangalawa naman mga kabayan ang northern shift kung saan posibleng lumis ito at tatahakin na lang ang direksyon pahilaga. Ngunit kahit anong direksyon pa ang tahakin nito, hindi pa rin tayo dapat makampante mga kabayan dahil pinapalakas po nito ang epekto ng habagat na siyang pangunahing dahilan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. At hindi pa dyan nagtatapos mga kabayan dahil may indikasyon din ang ilang weather model na posibleng may isa o dalawa pang low pressure area na sabay na mabubuo sa kanluran at silangang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Tulad ng palaging paalala natin sa lahat ng ating mga kababayan na marami pa ang pwedeng magbago sa mga magiging galaw ng mga potensyal na bagyo na ito, kaya't importante ang patuloy na pag-monitor sa mga weather forecast natin dito sa ating channel. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.